Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Saan ka na naman galing, Real? Iniwan mo na naman ang kapatid mo rito kaya umiyak na ng umiyak. Nagsumbong sa akin na hindi mo raw siya sinama. Lola Enwina, di ko naman po iniwan si Sinserio eh. Niloloko ko lang po siya kanina tapos nagulat na lang ako. Tumatakbo na siya pauwi tapos umiiyak. Sinundan ko pa nga po siya eh, hanggang dito sa bahay. Nung nakita ko po siyang nakauwi na, umalis na lang po ako kasi alam kong hindi na siya sasama. Ikaw talaga. Lagi mo na lang niloloko ang kapatid mo. Mag-sorry ka ngayon dyan. Sorry na po. Seryo, ikaw naman. Niloloko lang naman kita eh. Ewan ko sa'yo, kuya. Di ko na susundin yung mga utos mo sa susunod. Ibibili na lang kita sa pasukan ng gusto mong robot dun sa pamilyan. Sakto, malapit ko nang buksan yung alkansya ko eh. Talaga, kuya? Oo nga, promise. Basta, hindi ka na magtatampo sa akin ha. Sige kuya, basta promise mo yan ha. Kapag di mo tinupad, hindi na talaga kita papansinin. Saka, di ko na susundin lahat ng utos mo. Oo nga, promise. Pagkatapos mag-apira ng magkapatid, ay nilapitan sila ni Lola Huenya at inaya ng magmeryenda. Ilang saglit pa nga habang abala na ang lahat ay eksakto namang dumating si Tatay Honesto. Masayang sinalubong ng magkapatid ang kanilang ama na galing sa pamilihang bayan kung saan siya nagtatrabaho. Matapos makapagmano, ay kukunin na sana ng magkapatid ang hawak na supot na kanilang tatay. Kaya lang ay napahinto sila matapos makita ang isang babae sa likuran. Marungis ang itsura ng dalagita. Gulong-gulo ang buhok na matigas na dahil halatang ilang araw o linggo nang hindi naliligo. Balingkinitan at kasing tangkad ni Real. Pero sa likuran ng babae ay may malusog na lalaking kasing tangkad din ni Real. Marungis din ito. Saglit na nagkatinginan ang magkapatid bago muling ibaling ang atensyon sa kanilang tatay. Nagulat din kahit si Lola Huenya na kaagad lumapit sa kanila. Walang imik ang lahat kaya napangiti ng tipid si Tatay Honesto, kasunod ng pagkamot sa ulo. Pagkatapos siabot ang mga supot na dala, ay sa kanya ipaniliwanag kung bakit meron siyang kasamang mga palaboy. Nay, mga anak, ito nga palang kasama kong kambal ay sina Carino at Brutalia. Bakit po ang tungis nila, tay? Kasi nga, palaboy sila mga anak. Mag-aampon po kayo, tay? Sige na, pumasok na muna tayo sa loob at doon na mag-usap-usap. Sige na mga makukulit. Ilagay nyo na muna sa kusina yung supot na pinamili ng tatay nyo. Linisan nyo na rin para may mailuto na ako maya-maya. Sumunod na nga kagad si Real at Sinserio. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay pasimpleng kinausap ng matandang babae ang kanyang anak tungkol sa mga palaboy ng mga minor de edad. Hoy, ano bang ibig sabihin nito? Talaga bang kukup-kupin mo ang dalawang yan? Opo, Nay. Desidido na po ako. Kawawa naman po kasi sila eh. Wala namang problema sa akin, anak. Dahil ikaw naman ang nagbibigay ng mga pangangailangan dito sa bahay. Ang akin lang baka mapahamak naman tayo sa ginagawa mo. Baka mamaya may mga magulang pang mangayan o kaanak at pagbintangan pa tayong nandukot ng mga bata. Hindi naman, Nay. Sa katunayan nga nung isang araw ko pa yan sila napapansin doon sa pamilyahan na pabalik-balik at nangihingi ng kung ano-ano. Wala namang nagbibigay sa kanila kaya naisip ko na isama na lang sila rito. Total, di ba? Pangarap mo rin naman na magkaroon ako ng babaeng anak. Isang babae ang sabi ko. Dalawa naman tong binitbit mo, anak. Hayaan niyo na po. Kambal kasi sila at hindi ko naman po pwedeng hayaan ng isa at kunin na lang ang isa. Nag-aalala ko sa kanila sa tuwing makikita ko rin sa pamilihan. Parang nakikita ko mga anak ko sa kanila Di po ba, nabalitaan nyo naman na talamak ngayon ang kidnapan sa lalawigan natin. Ang sabi nga dahil daw yun sa itinatayong bagong tulay at saka mall ba yun? Doon sa kabilang bayan? Katulad ng sinabi ko kanina, wala naman akong tutol sa pagkupkup mo, anak. Basta siguruhin mo lang na hindi ka mapapahamak. Iba na ang panahon ngayon kung sino-sino na ang ginagamit ng mga sindikato para makapanloko.
Salamat na sa pag-aalala. Huwag kayong mag-alala dahil sigurado ako nang hindi sila parte ng sindikato. Mabuti naman kung ganon. Pagkatapos nilang mag-usap ay nilapitan ng matandang ginang ang babaeng palaboy. Saka hinimas-himas ang naninigas nitong buhok. Bumaling din siya sa matabang palaboy na wala pa ring imik at tila nahihiya. Magluluto ako ng masarap na ulam para sa inyong dalawa. Pero bago kumain, gusto ko na maligo muna kayo ha at magpalit ng mga damit. Carino, Brutalia, masarap magluto ang nanay ko kaya sigurado mabubusog kayong dalawa. Sige na, at maglinis na kayo ng mga katawan nyo. Ikaw, Brutalia, doon ka na sa banyo at sasamahan ka ni nanay. Ikaw naman, Carino, doon ka na lang sa poso at sasamahan ka ng dalawa kong anak. Pagkatapos ng usapang yon, ay naligo na nga ang kambal na palaboy. Sinamahan nga ni Lola Hiwenya si Brutalia sa banyo habang ang magkapatid na Real at Sinserio ay sinamahan sa poso si Carino. Nang malinis na, ay pansamantala muna ring pinahiram ng damit ang dalawa. Kahit papano naman ay nagkasya sa matabang batang lalaki ang damit ni Real. Nang okay na ang lahat, ay kumain na sila ng sabay-sabay. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos silang magapunan nang nasa kwarto na ang magkapatid na Real at Sinserio, ay pasimple nilang pinag-usapan ng tungkol sa palaboy na kambal. Nakita mo si Brutalia? Ang ganda niya, no? Oo nga, kuya. Parang ibang tao na po siya. Feeling ko tuloy, makakagusto ko sa kanya eh. Di ba, kuya? Bawal yun kasi parang kapatid na rin natin sila dahil aampunin na sila ni tatay. Okay lang yun. Hindi naman natin siya tunay na kapatid eh. Ganun po ba yun? Oo. Hindi na natapos ng dalawa ang pag-uusap dahil sumilip si Tatay Ernesto na kasunod si Carino. Dahil doon ay napaupo ang dalawa sa kama nila. Bakit po, tay? Mga anak, dito muna matutulog sa kwarto nyo si Carino ha. Okay lang naman, di ba? Maluwag naman tong kwarto nyo. Okay lang naman po, tay. O paano? Kayo nang bahala kay Carino ha. Opo, tay. Pagkaalis ng ama ng tahanan ay nagkasundo ang magkapatid na patulugin si Carino sa kama. Naisip kasi nilang posibleng hindi pa ito nakakaranas na matulog sa malambot na kama. Nagpasalamat naman sa kanila ang malusog na lalaki at pagkatapos ng masayang pag-uusap nilang tatlo ay natulog na nga silang lahat. Pagsapit ng eksakto 12:00 ng gabi ay nagising si Sinserio dahil sa mahihinang kaluskos sa kama. Babangon na sana siya pero nakita niyang tumayo si Carino. Kinabahan na siyang sitahin ng matabang lalaki dahil pagkakita niya sa mga mata noon ay parang nagliliyab sa pagkapula. Dahil doon ay nagsumiksik siya sa nakatatandang kapatid na nahihimbing sa pagtulog. Saan pupunta yun si Kuya Carino? Hindi na niya ito sinundan dahil natatakot na rin siya. Nakarinig na rin kasi siya ng mahihinang kaluskos mula sa bubungan. Napapakusot-kusot pa siya ng mga mata habang napapatingin sa bubong ng kanilang silid. Pagkalaon ay nawala ang mahihinang kaluskos. Pero napalitan ito ng mabibigat na yabag na parabang may naglalakad na tao dito. Dahil doon ay parabang tuluyan ang nawala ang antok ni Sinserio. Dahan-dahan siyang bumangon sa higaan habang patuloy na nakatingala sa bubungan. Pinakiramdaman niya ang mga yabag na tila nagpapaikot-ikot lang sa itaas kung saan sila nakahiga ng kanyang kuya. Ano yun? Pusa? Eksaktong pagkasabi niya noon ay biglang tumigil ang mga yabag. Patuloy siyang nagmasid at nakiramdam sa bubungan hanggang sa makarinig na nga siya ng pusa na nagmimyaw. Sabi ko na, pusa lang yun eh. Nang makampante na ang kalooban, ay muling humiga si Sinserio. Subalit, napabangon din siya kaagad matapos makarinig ng kalusko sa bandang kusina. Para bang merong nagbukas ng pinto papunta sa likod ng kanilang bahay. Malapit kasi doon ang silid nilang magkapatid at walang pinto ang kanilang kwarto. Kaya naman maririnig niya kaagad ang ingay mula sa kusina. Wala sa sarili na naman siyang bumangon at marahang naglakad papunta sa kusina. Subalit paglabas pa lang niya ng pintuan ng kwarto ay nakita na niya si Carino at Brutalia sa madilim na bahagi ng kusina. Malapit yun sa banyo.
Natigilan siya sapagkat para bang nagniningning ang kulay ng mga mata ng kambal habang nakatingin din sa kanya. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot na dahilan kung bakit nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Anong ginagawa niyo dyan, Kuya Carino at Ate Brutalia? Hindi na natapos ng batang lalaki ang binibigkas sapagkat nang mapatingin siya sa suot ng magkapatid ay mas lalo siyang nangilabot. Para kasi siyang nakakita ng mantsa ng dugo, pero nang muli siyang tumingin ay wala naman pala. Pasensya na, hindi kasi kami makatulog nang hindi magkasama eh. Kailangan kasi talaga. Magkatabi kami matulog ni Carino. Ganun po ba? Dapat po pala, sinabi niyo na kay tatay at lola kanina. Bukas na lang po, sabihin natin sa kanila. Pero, huwag po kayong matulog dyan sa kusina ha. Kung gusto niyo po, sa kwarto na lang namin kayo matulog. Gigisingin ko si Kuya Real. Naku, wag na. Sa sala na lang kami ni Carino matutulog. Sigurado po kayo? Oo. Dahil doon ay kumuha na lang si Sinserio ng mga panlatag at tinulungan ng kambal na maglatag. Nang matapos na, ay nagpaalam na siya sa mga yon. Pagkangiti ng tipid ni Brutalia, ay medyo nakaramdam ng kilig si Sinserio. Kaya nagpunta na siya sa kwarto nilang magkapatid at tila tuwang-tuwa siya at kilig na kilig. Tama nga sabi ni Kuya Real, ang ganda nga pala talaga ni Brutalia. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay nakisiksik na siya sa nakatatandang kapatid at natulog ng mahimbing. Kinabukasan, pagkagising ay naabutan nga nilang lahat ang kambal sa sala. Dahil doon ay sinabi nga ni Sinserio na hindi sanay ang magkapatid na matulog ng hindi magkatabi. Matapos malaman ng mga yon, ay kaagad inasikaso ni Tatay Honesto ang higaan ng kambal. Ang dating bodega ay nilinis nila at ito na ang nagsilbing kwarto ni Carino at Brutalia. Sa mga nakalipas na araw, madalas pa rin nakakarinig ng kakaibang kaluskos sa bubong si Sinserio. Pero ipinagsasawalang bahala na lang niya mga ito. May mga pagkakataon din sa tuwing lalabas siya ng kwarto kapag madaling araw para umihi ay may kakaiba siyang napapansin sa silid ng kambal. May mga kakaibang tunog doon na nagdadala ng kilabot sa kanya. Pero isinuwalang bahala na lang niya ito. Lunes ng umaga ay masayang nagkatipon ng lahat sa hapagkainan para mag-almusal. Masarap kasi ang luto ni Lola Hinuenya. Pagkaupo ng magkapatid na Real at Sinserio sa hapagkainan, ay saka inilatag ng ginang ang niluto niyang itlog, dilis, tuyo at sinangag. Humalimuyak ang amoy nito kaya sabay pang suminghot ang dalawa. Sa tabi nila ay naupo na rin ang kambal na Carino at Brutalia, kaya tuwang-tuwa si Lola Hinuenya dahil dito. Ito kasi ang unang pagkakataon na nagkasabay-sabay sila simula nang dumating ang kambal sa kanilang bahay. Bago tayo mag-almusal, manalangin muna ulit tayo katulad ng nakagawian, ha? Sabay-sabay na yumukod ang 4 na kabataan. Nagsimula na ngang magdasal ang matandang babae. Panginoon, maraming salamat po ulit sa panibagong buhay at kalakasang pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lalo na po sa mga batang ito na si Real, Sinserio, Carino at Brutalia. Nawa po ay mabusog kami sa simpleng pagkain na nasa hapag. Patuloy mo rin po akong palakasin upang makapagluto pa ako para sa kanila at lalong higit po, patuloy mong pagpalain at ingatan sa trabaho ang anak kong si Honesto. Nang sa ganun po ay mas marami pa kaming makain sa hapagkainan na ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat dahil alam naming ikaw ang may-ari ng lahat ng pagpapalang ito. Sa iyo po ang kapurihan sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay silang nagpalakpakan pagkatapos ng marubdob na panalangin ni Lola Hinuenya. Mga bata, alina kain na. Nagkanya-kanya na nga silang sandok pero nagulat ang magkapatid na Real at Sinserio dahil sa unang pagkakataon ay tila hindi kumakain ng kambal. Bakit hindi kayo kumakain, Carino, Brutalia?
Ayaw niyo po ba ng ulam? Hindi naman umimik ang kambal. Ngumiti lang sila at marahang hinimas-himas ang tiyan, sinyalis na busog pa o hindi nagugutom. Dahil naman doon, ay pasimpleng napatawa si Real bago magsilta ulit ng pabulong sa nakababatang kapatid. Hanip tong mga palaboy na to. Mukhang hindi kumakain ng mga pipitsuging ulam ah. Sosyalin pa yata sila sa atin eh. Hindi na natuloy ni Real ang pagsasalita sapagkat napatingin na silang lahat kay Lola Hinuenya na tumayo at kumuha ng inuming kape. Pagkatapos ay binigyan niya ang kambal na kaagad namang ininom na mga yon. Oo nga pala, kapag walang kape, hindi sila nakakakain sa umaga. Sige na mga bata, magsikain na kayo. Magtira na lang kayo para kapag nagutom kayo mamaya, may makain pa kayo. Okay po, La. Siya nga pala mga apo, mamaya sasamahan ako ni Brutalia pagkatapos nating kumain. Saan po kayo pupunta, La? Bakit po kasama niyo si Brutalia? Bibili kami ng mga damit niya sa pamilihan para hindi na nanghihiram sa inyo. Kaya kayo na munang bahala kay Carino, ha? Pwede po bang isama na rin natin ang kambal ko? Hindi po kasi kami sanay na nahihiwalay sa isa't isa eh. Ay, ganun ba, iha? Sige, wala namang problema. Pero hindi ba maiinip ang kapatid mo dahil pareho tayong babae? Hindi naman po. Di ba, Carino? Opo, hindi naman po ako mainipin, Lola Hinuenya. Okay, kung ganon, sige at isasama ko na kayo pareho. Paano po kami ni Sinserio? Hindi niyo po ba kami sasama, Lola? Diyan na muna kayo at maglinis na dalawa. Bibilhan ko na lang din kayo ng tig-isang damit. Tapos ayusin niyo yung basurahan natin sa likod dahil nagkalat. Lalo na yung lagayan ng kaning baboy. Takpan niyo yung butas doon dahil may pumasok sigurong hayop dyan sa damuhang likuran natin. Kapag walang pasok ang tatay niyo, saka na raw niya puputulin yung damo-damo dyan, ha? Sige po, Lola. Ingat po kayo, ha. Huwag niyo po kalimutan yung mga damit namin, ha. Ay, oo naman. Nang matapos na silang kumain, tatayo na sana sina Real at Sinserio na magpahabol salita ang kanilang lola. Palis na rin kasi ang matandang babae nang meron siyang maalala. Ay, siya nga pala mga apo, bago ko makalimutan, makikisuyo na rin sana ako na pakilibing yung patay na pusa. Nandun yun sa likod malapit sa mga nasirang basurahan natin. Ala, Lola, kanino po yung pusang yun? Hindi ko rin alam, baka pusakan lang na napagdiskitahan ng mga mababangis na hayop. Pero pagtulungan nyo na munang dalawa, ha? Pasasalubungan ko na rin kayo para hindi naman kayo magtampo dyan. Kawawa naman po pala yung pusa. Ganyan talaga ang buhay, Tol. Tara na, ilibing na natin yun. Lola, pupunta na po kami sa likod, ha? Sabihin nyo na lang po kung aalis na po kayo nila Carino at Brutalia. O siya, sige. Paalis na rin talaga kami. Yung mga hugasin, iwan nyo na lang muna sa lababo at ako nang bahalang maghugas pag uwi ko. Huwag na rin kayong gagala-gala, ha? Dahil mainit ngayon sa labas. Pagkatango ni na Real at Sinserio ay dali-dali na nga silang nagtungo sa likod bahay. Lumabas na rin ang bakuran ng kanilang lola kasama ang kambal. Nang nakita nila ang sako ay tiningnan muna nila ang loob nito, dala na rin ang kuryosidad. Pagbuklat pa lang nila nito ay umalingasaw na ang nakakasulasok na amoy. Sabay silang napatakip ng ilong habang tila nagigit-gitan na masipat ang loob nito. Pagkakita nila sa kinahinatnan ng patay na pusa ay halos sabay pa silang kamuntikan ng masuka. Kagad isinara ni Kuya Real ang sako bago masukasukang nagsalita. Putik. Anong hayop naman kaya yung makakainkwentro ng pusang ligaw na to? Bakit ganyan yung nangyari sa kanya? Biyak-biyak yung laman loob na parang nilamutak, Tol. Kaya nga, kuya, hindi ko po kayang ilibing yan. Nasusuka po talaga ako. Magtakip na lang tayo pareho ng ilong. Mas mangangamoy kasi to kapag tumagal dito eh. Baka mapagalitan pa tayo ni Lola at Tatay kapag di natin to ginawang ilibing. Yun na nga po. O sige, Tol, isara mo na muna yung sako. Kukuha lang ako ng pala tapos doon natin banda sa burol ilibing yan. Kuha na rin po kayo ng panyo, kuya. Ay, o nga, sige. Kapag nasara mo na yan, lumuyo ka na muna dyan, ha.
para hindi kumalat dito yung baho. Linisin mo na lang rin muna yung nakalat na basurahan kahit kaunti lang. Sumunod na nga kagad si Sinserio sa nakatatandang kapatid at nang makakuha na ng pala si Real, kagad nilang dinala ang sako sa maliit na burol na malapit lang sa kanilang bahay. Nagtakip na nga rin sila ng ilong para hindi malanghap ang nabubulok na amoy. Nagsimula na silang magkuhay at nang matapos na ay dali-dali nilang inilibing ang nasabing patay na pusa. Habang tinatakpan ni Real ng lupa ang hukay, ay muli na namang napaisip si Sinserio tungkol sa karumal-dumal na sinapit ng pusa. Para kasing hindi ordinaryong pagkamatay nito, kaya medyo nabahala siya. Bakit para kang tulala dyan, Tol? Nasingot mo na ba yung buong amoy? Napapaisip lang ako, kuya. Kasi ilang beses po ako nakakarinig ng mga kulis ko sa bubungan natin itong mga nakaraang gabi. Tapos, ito po ngayon, patay na yung pusa. Siya rin po kasi yata yung nadidinig kong naglalakad-lakad sa bubong natin eh. Anong gusto mong iparating, Tol? Wala naman po. Nagtataka lang ako kung sino yung gagawa ng ganyan sa pusa. Kawawa naman talaga eh. Naisip ko lang na hindi kaya si Carino? Ha? Paano mo naman nasabing siya yung gagawa niya sa pusa? Hindi ko rin alam. Uy, masama mag-isip ng hindi maganda sa kapwa ah. Kaya huwag mo nang uulitin yun. Kapag narinig ka pa nila lola at ni tatay, pagsasabihan ka rin nun. Eh sige po, hindi na maulit kuya. Pero may naisip tuloy ako eh. Parang alam ko na kung ano ang gagawa ng ganito sa pusa. Eh sino po? Hindi sino, kundi ano. Ano po? Aswang. Saglit silang natahimik subalit matapos ang ilang segundo ay biglang umingay ang paligid dahil sa malakas na paghalakhak ni Kuya Real. Dahil doon ay napakunot noon naman si Sinserio. Seryoso ka naman masyado dyan, Tol. Talagang naniwala ka sa sinabi ko na aswang, ha? Eh, kuya naman eh. Natatakot na nga ako. Tapos, biro ka pa ng biro dyan. Pero, ito talaga. Seryoso na to. Alam mo ba, nung isang gabi, nagising din ako ng madaling araw. Katulad ng sinasabi mo, nagising ako dahil sa mahihinang kalis ko sa bubungan natin. Sa mismong taas ng kama, kung saan tayo nakahiga. Tapos, yung mahihinang kaliskos naging parang yabag ng tao. Alam mo yun? Dinig na dinig ko talaga na parang may tao na naglalakad sa bubungan ng kwarto natin eh. Tapos, maya-maya, nang sasawayin ko na, nawala bigla yung yabag. Tapos biglang nagmeow. Baka yan din po yung pusa na naririnig ko. Palagay ko nga, ito na nga. Di ko na pinansin kasi nga akala ko talaga pusa lang. Ang kaso nga lang, nung matutulog na ako, bigla naman ako nakarinig ng ingay sa kusina. Parang may nagbukas ng pinto. Lumabas ako ngayon ng kwarto natin tapos nakita ko si Brutalia. Saan mo po sila nakita? Sa kusina. Uminom ako tapos tinanong ko siya kung lumabas ba siya ng bahay. Ano pong sabi niya? Ang sabi niya, nagpunta raw siya sa banyo tapos bumalik na siya sa kwarto nila ni Carino. Tapos, ano po nangyari? Ganito yung nangyari. Tumigil sa pagsasalita si Kuya Real. Pagkatapos ay biglang humigpit ang paghawak niya sa magkabilang balikat ng nakababatang kapatid habang seryosong nakikipagtitigan. Dahil tuloy doon ay parang nakaramdam din ng kakaibang takot si Sinserio. Subalit nawala ang lahat ng takot sa dibdib ng batang lalaki dahil biglang umutot na malakas ang kuya niya kasunod din ng nakabibinging halakhak. Asar na asar si Sinserio sa kanyang kuya. Kaya hinawi niya ang mga kamay nito na nakahawak sa kanyang balikat. Parang tanga naman to si kuya eh. Seryoso ko eh. Nakakainis naman oh. Bakit tol? Seryoso rin naman ako ah. Tumatayo ang balahibo ko kasi nagtatakay na ako. Umutot na naman ng malakas si Kuya Real na sinundan ulit ng nakabibinging halakhak. Mas lalo tuloy na inisang nakababata niyang kapatid. Sinseryo, tol, huwag kang magpapaniwala sa aswang. Oo nga at probinsya ang lugar natin at marami ang nagsasabi sa mga taga rito na may mga aswang-aswang araw. Pero hindi mo kailangan matakot dahil panakot lang din naman yun sa atin eh. Bakit? Sabi naman nila at lola at tatay,
totoo yung mga aswang ngayon na pag-alagala, di ba? Palagi naman nilang sinasabi yun. Pero ni isang beses, wala naman tayong nakita. Kaya ikaw, wag mo na rin masyadong pag-iisipin yung tungkol doon. Panakot lang yun ng mga matatanda. Napaismid na lang si Sinserio at pagkakuha nila sa pala ay naglakad na silang dalawa pabalik sa kanilang bahay. Pagdating doon ay pinagtulungan na nga nilang linisin ang likod bahay dahil nagkalat nga ang mga basura. Parang nga itong kinalkal ng kung anong wild animal. Pati ang lagayan ng kaning baboy ay nagkanda tapon-tapon din tuloy. At habang patuloy sa paglilinis ay napansin ni Sinserio ang ilang natuyong patak ng dugo. Hindi na niya ito sinabi pa sa nakatatandang kapatid dahil alam niyang kakantsawan na naman siya noon at pagtatawanan. Nang pansamantalang nagbanyong kanyang kuya ay sinundan niya ang mga patak ng dugo na natagpuan. Umabot ito malapit sa banyo at nawala na roon ang bakas. Tumingala siya hanggang sa mahapyawan ang nasabing mantsa ng dugo sa bubungan. Upang makasiguro ay kinuha niya ang hagdan at saka ipinwesto roon. Marahan siyang umakyat at nang nasa bubungan na ay sumambulat nga sa kanya ang malaking tipak ng natuyong dugo. Doon ay mas lalong lumaki ang hinala ni Sinserio na hindi nga ordinaryo ang naging pagkamatay ng pusang gala. Bigla na lang din sumagi sa isip niya ang mga naririnig na kaluskos nitong mga nakalipas na araw. Baka yun nga yung naririnig kong mga ingay nung nakalipas. Baka nga aswang yun. Hoy, Sinserio! Ano ginagawa mo dyan? Ano po kasi kuya? May ano kasi. Ay nako, bumaba ka muna dyan. Tulungan mo ako magbugas ng plato para pagdating ni Lola, okay na. Sige po kuya. Bumaba na nga ang batang lalaki at tumulong sa kusina. Nagsaing na rin si Kuya Rial at nagluto ng ulam para meron silang makain. Mabilis na lumipas ang oras. Nang matapos ang makapananghalian ay saglit na nagpahinga ang magkapatid. Natulog muna si Kuya Rial sa kanilang kwarto habang si Sinserio naman ay nakahilata lang sa lumang sofa. Iniisip-isip rin kasi ang nakitang mga tipak ng tuyong dugo sa bubungan. Sa huli ay napakamot na lang siya ng ulo dahil wala na rin pumapasok sa kanyang isipan. Ay nako, makatulog na nga lang muna habang di pa nagigising si Kuya Rial. Sinikap niyang makatulog ng tanghaling yon, subalit hindi naman siya madalaw-dalaw ng antok. Kaya ang ginawa na lang niya ay bumalik siya sa likod ng kanilang bahay at muling umakyat sa bubungan. Pagkakita niya sa tipak ng natuyong dugo, ay nag-imagine siya ng mga senaryo sa kanyang utak. Kung ano-ano nga ang pumasok sa isipan niya hanggang sa mauwi na naman siya sa katanungan sa sarili. Kung totoo nga na may aswang dito, siguradong ang pumatay sa pusang gala na yun ay aswang. May aswang nga kaya talaga dito sa baryo katulad ng sinabi ng mga taga sa amin. Pero sabi naman ni Kuya Rial, di daw sila totoo eh. Para siyang tanga habang kinakausap ang sarili. Sa huli ay napakamot na naman siya sa ulo dahil wala rin siyang napala sa mga tanong na nabuo sa kanyang isip. Naantala lang ang kanyang pagmumuni-muni pagkarinig niyang bumukas na ang pinto sa likod bahay. Sinyalis na gising at lumabas na si Kuya Rial. Dali-dali siyang bumaba sa agdan at nagtungo sa bakod nilang nasira ang butas. Pakunwari siyang tumingin-tingin doon hanggang sa maabutan ng nakatatandang kapatid. Oh, hindi ka umidlip? Hindi po ako nakatulog kaya nagtingin-tingin na lang po ako, kuya. Ayos yan ah. Wala pa ba sila Lola? Wala pa po. Hinihintay ko nga rin po eh. Habang hinihintay natin sila, tatakpan ko na yan. Sige po kuya, tutulungan na po kita. May nakita kasi akong lumang plywood sa gilid ng kubo natin sa tapat ng bahay eh. Ganun ba? O sige, ako nang bahala ron. Hugasan mo na lang muna yung mga pinagkainan natin. Tapos, magpahinga ka na rin para pagdating nila Lola hindi ka aantok-antok. Sige po kuya, salamat po. Itinuloy na nga ni Kuya Rial ang pag-aayos ng bakod at si Sinserio naman ay naghugas na ng mga plato. Hanggang sa hindi nila namalaya ng pagtakbo ng oras. Pasado 4:30 ng hapon, nang nililigpit na ni Kuya Rial ang mga pinaggamitan
ay dumating ang kapitbahay nilang si Aling Ngaling. Eksakto naman na nasa sala si Senserio na papikit na ang mga mata. Aligaga silang tinawag ng ginang, kaya nataranta silang magkapatid na agad-agaran ding nagpunta sa may kalumaan nilang gate. Bakit po, Aling Ngaling? Ano pong nangyari? Ano pong meron, Aling Ngaling? Nanlaki ang mga mata ng magkapatid matapos nilang marinig ang mga sinabi ng ginang. Hindi na nga nila halos pinatapos ang sinasabi nito. Dali-dali silang lumabas ng bakuran at tumakbo para puntahan ang kanilang Lola Hinuenya. Pasado 6:00 ng gabi, nasa pampublikong pagamutan ng bayan na ang mag-aama. Dito kasi dinala si Lola Hinuenya matapos daw itong mahulog sa mahabang tulay. Bago kasi makawi, ay meron isang lumang tulay na dinaraanan muna. Malawak ang nasabing tulay na dinaraanan pa ng mga tricycle at single na motor. Gawa rin kasi ito sa bato at bakal, subalit sadyang niluma na lang talaga ng panahon. Kaya sira-sira na ang barikada na kapag gumilid ka ay malaki talaga ang tsansa na ikaw ay mahulog. May kataasan pa naman ng ilalim noon at medyo mabato, kaya kapag nahulog ang isang tao ay tiyak na malala ang kahihinatnan noon. Mismong si Lola Hinuenya ang palaging nagpapaalala sa kanila na kapag daraan doon ay ugaliing mag-ingat. Kaya hindi makapaniwala ang mag-aama na hahantong mismo ang matandang babae sa ganoong aksidente. Habang pinagmamasda ng matandang babae na nakaratay at walang malay, ay malalim ang iniisip ni Senserio. Seryoso din ang Tatay Honesto at Kuya Real na kinakausap ang kambal para malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ayaw mang isipin ng batang lalaki, pero hindi niya maiwasan na makapag-isip ng hindi maganda kay Carino at Brutalia. Parang imposible talaga na maaksidente ang lola ng ganun-ganun na lang eh. Inilipat ng batang lalaking tingin sa kambal na kausap pa rin ng kanyang tatay at kuya. Malumanay lang ang dalawa, pero kahit ganoon na para silang maamong tupa, ay may kakaiba siyang nararamdaman sa kanila. Ayaw mang isipin ni Senserio na merong kinalaman ng kambal, pero paulit-ulit itong nagre-rema sa utak niya. Kaya naman napatayo na lang siya at lumabas ng ward. Hinayaan niya na lang ang Tatay Honesto at Kuya Real na makipag-usap sa magkapatid na kinupkop nila. Lumangap siya ng sariwang hangin habang inaalala ang mga narinig niyang pag-uusap kanina. Hindi niya talaga ma-imagine na bigla na lang mahuhulog ang kanyang lola dahil lang sa paglalakad nito sa gilid ng tulay habang hawak ang mga supot ng damit at ilang ulam na binili niya. Nang tinanong naman sina Carino at Brutalia kanina ay hindi yun nag-iimikan. Iyak lang daw sila ng iyak kaya wala ring makuhang magandang paliwanag ang mga sumaklolo kay Lola Hinuenya mula sa pagkakahulog sa tulay. Natigilan lang si Senserio sa pagmumuni-muni matapos marinig si Kuya Real na tumawag sa kanyang pangalan. Kuya, bakit ka po lumabas? Kinakausap pa ni tatay yung kambal eh. Okay po. Anong sabi nila Carino at Brutalia? Bakit daw nahulog si Lola sa tulay? Sabi ni Carino, hindi rin daw niya namalayan eh. Masaya pa raw silang nagkukwentuhan nun. Nauna raw kasi sila ng kambal niya tapos si Lola nasa likuran. Ay, ganun? Oo. Tapos, paglingon daw nila sa likod, wala na si Lola Hinuenya. Nagulat na lang daw sila kasi naiwan yung mga supot. Tapos, nung pagtingin nila, nahulog na nga sa tulay. Doon na sila nagsisigaw. Totoo naman po kaya yun? Oh, mga anak, nandyan pala kayo. Mabuti pa umuwi na muna kayo kasama ng kambal. Ipapatid ko kayo kay paring Sinong. Nandyan siya nakaparada sa tricycle sa gilid ng ospital. Alam niya na yun kapag pumunta kayo. Ako nang bahala muna rito. Hindi raw pwedeng marami rito sa ward dahil hindi naman tayo naka-private room. Sige po. Pero paano po kayo, Tay? Huwag niyo na akong alalahanin dito. Nakapagpaalam na rin ako sa pamilyan kaya may mga tutulong naman sa akin dito. Bumalik na lang kayo bukas ng umaga at magdala kayo ng mga gamit namin ni Lola ha. Carino, Brutalia, sumama na kayo sa kanila sa pag-uwi. Opo, Tay Honesto. Salamat po. Umuwi na kayo para hindi na kayo masyadong gabihin ha. Real, ikaw nang bahala dun sa bahay. Huwag na muna kayo maglalabas ng bahay kapag gabi na at magkandado kayo ng pintuan at mga bintana.
May nababalita ngayon dito sa baryo na may gumagala raw aswang. Pagkatango ng maangas na lalaki ay naglakad na silang magkakapatid palabas ng ospital kasama ang kambal. Mga bandang 8:00 ng gabi na makauwi sila ng bahay. Pagkatapos magluto ni Kuya Rial ng kanin at ulam, ay tahimik na silang naghapunan. Habang sumusubo ng pagkain ay napansin na naman ni Sinserio na tila hindi kumakain ng kambal. Kaya kinausap niya ang mga yon. Bakit hindi na naman kayo kumakain, Kuya Carino, Ate Brutalia? Ayos lang ba kayo? Oo nga, ayaw niyo ba ng ulam natin? Pasensya na. Ayaw ko lang talaga ang amoy ng isda. Ay, sorry naman kung isda lang yung nakayanan ni tatay na bilhin ngayon ha. Hindi kasi kami mahilig kumain ng isda ni Brutalia eh. Mas gusto namin sariwang karne. Ha? Sariwang karne? Ang ibig sabihin ng kambal ko mga karne na bagong luto. Hindi na umimik si Kuya Rial. Pasimple na lang silang napatingin sa nakababatang kapatid habang pinipigil na tumawa. Pagkatapos noon, ay sinikap na nila ulit na kumain ng tahimik hanggang sa biglang tumayo ang kambal na ipinagtaka nila. Saan kayo pupunta? Magpapahinga na sana kami kung okay lang. Busog pa rin naman kasi kami. Marami kaming nakain kay Lola. Nakain kay Lola? Ang ibig kong sabihin, binusog na kami ni Lola Genuina. Okay po, Ate Brutalia. Wala naman pong problema. Iiwan na lang namin yung mga pagkain dito para kung magutom kayo, may makakain kayo mamaya. Salamat mga tol. Salamat. Ngumiti pa muna ang kambal bago tumayo at maglakad palayo. Nang nasa kwarto na nila ang mga yon, ay doon na nagsalita si Kuya Rial na tila napapaismid pa. Lang ya, tol. Sosyali talaga yung mga ampon ni Lola at Tatay Hindi nakakain ng isda. Hanip pa mga buhay Ngayon lang ako nakakita ng palaboy na mas maarte pa sa atin. Uy, nakikinig ka ba sa akin? Ano po yun, kuya? Abay, tulala ka na naman dyan Kanina pa ako salita ng salita rito. Ano bang iniisip mo dyan? Ano po Kung si Lola ang iniisip mo, huwag ka na mag-alala dahil narinig ko ang pinag-usapan ng doktor at ni tatay. Magiging okay na din yung Lola natin. Hindi naman po yun ang iniisip ko, kuya ano? Sino? Wala na po. Nakalimutan ko na rin. Ikaw, bata-bata mo pa, ulyanin ka na. Sige na nga, kumain na tayo para maaga makapagligpit. Sige po, kuya. Pagkatapos nilang magapunan ay si Kuya Rial na rin ang nagligpit at naghugas ng mga pinagkainan nila. Siya kasi ang nahuling kumain ng gabing yon. At mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng eksakto 9:30 ng gabi, pagkatapos maghugas ay pansamantalang naupo ang maangas na lalaki sa lumang sofa para mag-relax muna bago matulog. Pero walang ano-ano ay lumabas si Sinserio sa kwarto nila dahil hindi na ito nakatiis pa sa mga bumabagabag sa kanya. Kuya, may gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Ano yon? Naniniwala ka po ba talaga na nahulog lang basta si Lola sa tulay? Oo, yun ang sabi ni Carino at Brutalia Naniniwala ka po ba talaga sa kwento nung kambal? Ano bang ibig mong sabihin? Na sila yung tumula kay Lola? Hindi na nakaimik si Sinserio dahil nakita niya sa dulong kwarto na lumabas si Carino at tumingin sa kanila. Kumuway-kaway pa ang magkapatid na parang wala lang, pero tinalikuran na kagad sila ng malusog na lalaki. Natigilan sila pareho at para hindi makahalata na ang kambal ang pinag-uusapan nilang magkapatid, tumayo si Kuya Rial at pakunwaring nag-ayos ng lumang sofa. Isinunod na rin niya ang pagsasara ng mga kortina ng mga bintana at pagkalaon ay lumabas siya ng bahay para i-check kung nakasarado na rin maigi ang luma nilang gate. Sumunod si Sinserio at doon nila itinuloy ang usapan sa lumang kubo sa tapat ng bahay. Ano bang ibig mong sabihin dun sa mga sinabi mo kanina? Sa palagay mo ba tinulak ng kambal na yun yung Lola natin? Hindi po ko sigurado pero imposible po talaga mahulog dun si Lola sa tulay ng ganun-ganun na lang Lagi niya nga po tayong sinasabihan na mag-ingat, di ba? Sa tuwing dadaan tayo dun.
Tapos, mahulog lang po siya nang walang dahilan? May punto naman ang sinasabi mo, Tol. Pero hindi pwede yung kutob-kutob lang eh. Dapat, meron tayong sapat na ebidensya. Ano po yung ebidensya? Kita mo, hindi mo alam ang ibig sabihin ng ebidensya. Ikaw talagang bata ka oh. Tara na nga sa loob. Huwag ka na nga muna mag-isip ng kung ano-ano. Bata-bata mo pa. Para ka nang si Tatay Honesto kung mag-isip eh. Inakbayan ni Kuya Real ang nakababatang kapatid hanggang sa sabay silang napatingin sa kabuuan ng kanilang bahay. At sa hindi malamang kadahilanan ay pareho silang nakaramdam ng kakaibang kilabot. Sumakto rin kasi na nakarinig sila ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay parehong nanayo ang mga balahibo nila sa braso at sa kanilang batok. Napagtanto rin ni Kuya Real na puro mga bata nga lang pala sila sa loob ng bahay, kaya medyo natakot din siya. Napa-sign of the cross siya bigla bago dali-daling inayang pumasok sa loob ng bahay ang nakababatang kapatid. Pero nagulat sila pareho pagkakita kay Brutalia na nakatayo sa pintuan at nakatingin sa kanila. Ay, pambira! Ano ka ba naman? Kanina ka pa ba dyan, Brutalia? Ngayon lang naman. Bakit nakatayo ka dyan? Hinahanap ko kasi kayo dahil mag-aalas 10 na ng gabi. Delikado kapag ganitong oras, lalo na at tayo-tayo lang nandito sa bahay. Di ba ang sabi ni Tatay Honesto, may gumagala raw na aswang? Hindi naman totoo yun eh. Totoo yun, Real. Sa tagal naming tumira ni Carino sa kalye, ilang beses na ako nakakita ng aswang. Totoo nga ang sabi ni Tatay Honesto dahil nakita ko na yung aswang na yon. Talaga? Anong klaseng aswang pong nakita mo, ate? Nakakita na kami ni Carino ng tukak timaling. Mas kilala yon sa tawag na tukak himaling. Katimaling? Ano pong uri ng aswang yon? Ang sabi, ang mga yon ay anak ng isang manananggal at isang manggagaway. Pinaghiwalay sila nung sanggol pa lang, ngunit muling nagsanib ng parehong mamatay sa iisang araw at nabuhay muli sa ilalim ng puno ng punong kaliblian, isang punong itim na hindi tinatablan ng araw. Kaya nilang magboses hayop kung gugustuhin nila at ang paborito nilang pantawid ng gutom ay ang pagkain ng pusa. Kaya habang busog pa sila, pumasok na kayo dahil baka kayong puntiryahin nila. Pagkatapos sabihin nyo ng babae, ay naglakad na to palayo sa kanila. Hindi naman maipinta mukha ng magkapatid dahil sa kanilang narinig. Pagpasok sa loob ng bahay ay dali-daling ikinandado ni Kuya Real ang pinto. Pagtalikod ay nakita nilang nakatayo na pareho sina Carino at Brutalia sa pintuan sa mismong kusina. Nakripihan sila dahil tila napapangiti ng makahulugan ng kambal. Anong ginagawa niya dyan? Hindi sumagot ng kambal, ngumiti lang ang mga yon ng tipid. At pagkatapos ay naglakad na nga ang mga yon pabalik sa kwarto. Nagkatinginan na lang sina Kuya Real at Sinserio na takang-taka sa pangyayari. Nang masiguro nilang okay na ang lahat, ay sabay na silang pumasok sa kwarto at natulog. Mabilis na nakatulog si Kuya Real, pero si Sinserio ay hindi kagad dinalaw ng antok. Dahil doon ay naupo siya at naisipang magdasal. Lord, 4 lang po kaming nandito ngayon sa bahay. Ako po, si Kuya Real, si Carino at Brutalia. Sana po, walang mangyaring masama sa amin habang wala sila tatay at lola. Sana po, maging okay na rin si lola. Gumaling na po sana siya. Ingatan mo po sila nila tatay sa ospital ha. Pasensya na po kung ngayon ko lang naisipang manalangin sa inyo. Di po kasi ako marunong talaga eh. Salamat po sa gabay. Ano pa ba? Oy sige, yun na lang po muna. Amin na po. Good night. Nang matapos na, ay nag-sign of the cross na ulit siya bago pumikit at natulog ng matiwasay. Sumapit ang 2:30 na madaling araw. Muling naalimpungatan si Sinserio matapos marinig ang paulit-ulit na pagkarampag ng pinto mula sa likod ng kanilang bahay. Hindi niya rin kasi maintindihan kung bakit tila siya lang ang nakakarinig ng pagbukas ng pinto sa likod ng bahay.
mas malapit naman doon ang kwarto ni Carino at Brutalia pero parang bingi ang kambal. Nang lingunin naman niya ang Kuya Real, ay nakanganga ito at mahinang humihilik. Kaya mas lalo siyang nairita. Ay putik na yan. Buti pa tong si Kuya Real, ang sarap ng tulog. Natigilan siya nang marinig ulit ang mahinang pagkalampag ng pinto mula sa likod ng bahay. Dahil doon ay maraan siyang tumayo at nagtungo sa pintuan ng kanilang kwarto. Pagkalaon ay nagmasid-masid siya sa paligid. Sumilip siya sa maliit nilang sala at nang makitang walang tao ay idinako niya ang tingin sa kusina. Doon ay nakita niyang bukas sa ranga ng bagya ang pinto ng likod bahay kaya ito mahinang kumakalampag dahil sa ihip ng hangin. Di man naririnig yun nila Carino at Brutalia? Teka, bakit pala nakabukas yan? Kinandado na ni Kuya Real kanina yung mga pinto ah. Meron bang lumabas sa kanila? At dahil wala namang pinto ito, kaya maraan siyang sumilip sa kurtina para makita kung naroon ang dalawa. Subalit nanlaki ang mga mata niya pagkakitang walang nakahiga sa papag. Ha? Lumabas nga sila ng bahay. Pero bakit? Hindi na niya itinuloy ang mga sinasabi. Kagad siyang bumalik sa kanilang kwarto para gisingin si Kuya Real. Subalit tulog mantika to, kaya naman wala na siyang naging choice kundi lumabas ng bahay mag-isa. Natatakot man, ay mas nangibabaw sa mura niyang isipan ng kagustuhang malaman kung anong dahilan ng kambal. Bakit kaya sila lumabas ng ganitong oras? Sinabi na nga mismo ni Brutalia na delikado dahil may aswang eh. Hindi kaya... Nang nasa likuran na siya ng bahay, tahimik lang siyang nag-obserba sa madilim na paligid. Iginala na niya ang tingin hanggang sa madako siya sa bakod. Medyo nasira na naman kasi ang harang na inilagay doon ng kuya niya. Lumapit roon ang batang lalaki hanggang sa walang ano-ano'y bigla na lamang may umalulong na aso mula sa hindi kalayuan. Dahil doon ay napabalik siya sa pintuan ng likod bahay habang lumilinga-linga sa madilim na paligid. Pinanayuan siya ng balahibo dahil sa paulit-ulit na alulong at nang tumigil na yon ay bigla namang gumalaw ang mga damo sa labas ng kanilang bakuran. Doon niya napansin si Carino at Brutalia. Kuya Carino? Ate Brutalia? Anong ginagawa niya dyan? Hindi siya pinansin ng dalawa. Nakatalikod lang ang mga yon at mabilis na naglalakad na parang may kung anong hawak-hawak. Dahil doon, kahit napupununan ng takot ay pasimple niyang sinundahan ng kambal. Tumalon din siya sa mababang bakod kaya mas lalong lumundo yun na kalaunan ay tuluyan ng nasira. Hindi niya na ito inalintana sapagkat gusto niyang masundan talaga ang magkapatid kung saan pupunta. Meron din kasi siyang gustong malaman dito kung totoo nga ba ang hinala niya o hindi sa kambal. Sa kakasunod ng osyoserong bata kay Carino at Brutalia, ay napadpad siya sa paanan ng maliit na burol. Nang huminto ang dalawa ay huminto rin siya at pasimpleng nagtago sa isang puno. Pinagmasdan niya lang ng mabuti ang kambal hanggang sa humarap ang mga yon sa kinaroroonan niya. Nakatago naman siya habang nakatingin pa rin sa mga yon. Doon na nga nagimbal ng husto si Sinserio matapos makita na parehong duguan ang bibig ng kambal. Ala, bakit may dugo ang mga bibig nila? Natutup ng batang lalaki ang sariling bibig matapos ma-realize na napakalakas ng kanyang boses. Nagsumiksik siya sa puno para mas hindi siya mapansin. Sa kanya nakita ang hawak ng magkapatid at mas lalong lalaki ang mga mata niya. Literal kasing pinaghatian ng mga yon ng patay at dugo ang pusa. Sarap na sarap pa ang babae at lalaki sa pagmuya habang tumatawa-tawa na parang mga baliw. At ilang saglit pa, matapos lumitaw ng buwan mula sa pagtatago sa mga kaulapan, ay mas lalong nasindak si Sinserio sa kanyang nasilayan. Unti-unting nag-iiba ang anyo ng kambal. Mula sa pagiging maamong mukha, ay naging tila isang mabangisilang mga hayop na handang-handang manakmal kapag nakakita ng bibiktimahin. Kulubot ang mga mukha, lubog ang mga ilong na parang paniki,
matutuli sa mga tenga at ngipin. Mahaba mga dila at nanlilisik ang mga mata. Carino, ubusin mo na yung kinakain mo para makabalik na tayo sa bahay. Suwang-sawa na ako sa mga to, Brutalia. Umay na ako sa pusa at dalagang bukid. Bakit kasi hindi pa natin tinuluyan yung matandang yun eh? Tumigil ka! Napakabait ng taong yun sa atin. Kaya mag-isip-isip kang mabuti. Eh di bakit di na lang yung magkapatid ang patayin at kainin natin? May oras para dyan. Masyado na tayong matagal sa bahay na yun, Brutalia. Pero wala pa rin tayong napapala. Nainip na ako at hindi na ako makakapaghintay na isa-isahin sila. Manahimik ka! Ubusin mo na yung kinakain mong pusa at para makabalik na tayo. Dami mo namang pinagsasasabi eh. Naiinis na napaangil na lang si Carino habang si Brutalia ay seryoso lang ang pagmumukha. Si Sinserio naman mula sa pinagtataguang puno ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nakita at mga narinig. Nilantakan na nga ng nilantakan ng mga tukakimaling ang hawak nilang nahating katawan ng patay na pusa. At habang pinagmamasdan ni Sinserio ang kambal ay mabilis na gumapang ang takot sa buo niyang pagkatao. Sa tindi ng takot ay naramdaman niya ang matinding pananayo ng mga balahibo sa buong katawan. Napatras siya hanggang sa mapaupo matapos matisod sa ugat ng punong pinagtataguan. Dahil doon ay muling napabaling ang tingin ni Carino at Brutalia sa kanyang kinaroroonan. Nang magtama ang kanilang mga tingin ay nataranta si Sinserio, kaya dali-dali siyang bumangon at kumaripas ng takbo palayo sa lugar na iyon. Nakita na tayo ng isa! Papatayin ko na siya! Wala kang gagawin sa kanya. Hayaan mo lang siya, Carino. Nababaliw ko na ba? Ha? Kapag meron kang ginawa sa kanya, humanda ka sa akin. Umangil ng umangil si Carino sa galit. Kaya napagdiskitahan nito ang nilalantakang biktima hanggang sa buto na lang ang matira nito. Samantala, pagsulyap ni Sinserio sa likod habang tumatakbo, nakita pa niya kung paano lumapad ang ngiti ni Brutalia sa kanya. Mas lalo siyang nahintakutan, kaya hindi na niya nilingon ng mga aswang. Bigla niya ring naalala ang kwento kagabi ng babae at saka siya may napagtanto. Ang sabi, ang mga yun ay anak ng isang manananggal at isang manggagaway. Pinaghiwalay sila nung sanggol pa lang, ngunit muling nagsanib ng parehong mamatay sa iisang araw at nabuhay muli sa ilalim ng puno ng punong kaliblian, isang punong itim na hindi tinatablan ng araw. Kaya nilang magboses hayop kung gugustuhin nila at ang paborito nilang pantawid ng gutom ay ang pagkain ng pusa. Kaya habang busog pa sila, pumasok na kayo dahil baka kayong puntiryahin nila. Yung tinutukoy niya sa kwento niya, sila mismo yun ni Kuya Carino at ni Ate Brutalia. Mga tukakimaling silang dalawa. Kung ganon, sila nga yung nagtulak kay Lola sa tulay. Kailangan malaman to ni Kuya at ni Tatay. Tumakbo lang siya ng tumakbo hanggang sa maaninag na niya ang kanilang bahay. Nang malapit na sa nasirang bakod, ay muli na naman siyang nakarinig ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sinabayan pa yun ng pag-ihip ng hangin na lalong nagpadagdag ng takot sa buo niyang pagkatao. Pagsulyap niya sa likuran, ay laking gimbal niya dahil ilang metro na lang ang layo sa kanya ng kambal na aswang. Mas lalo pa siyang nahintakutan pagkakita sa malapad na mga ngiti nila na parabang handang-handa na siyang sakmalin anumang sandali. Dahil doon ay nawala ng balanse si Sinserio, natalisod siya habang tumatakbo, hanggang sa dumaus-us ang katawan niya sa lupa kasunod ng pag-untog ng kanyang ulo sa hindi kalakihan subalit solid na bato. Nakaramdam siya ng pagkahilo pero pinilit niya pa rin ang sarili na tumayo, kaya lang ay nagdilim na ang kanyang paningin. Ano na gagawin natin ngayon? Mag-isip-isip ka nga, Brutalia! Ikaw ang mag-isip-isip dyan. Ang naisip ko ay kainin na siya dahil kanina pa ako takam na takam eh. Mas gusto kong makatikim ng karne ng tao kaysa sumipsip lang ng dugo ng isang matanda at kakaunti pa. Hinaan mong boses mo dahil baka naririnig ka ni Sinserio. Eh ano? Kakainin din naman natin siya eh. Mamamatay din siya. Kaya wala na ring saysay kahit na marinig pa niya tayo.
Aray ko naman! Bakit mo kinalmot yung mukha ko? Baliw ka na talagang babae ka! Kung pwede lang talaga tayong maghiwalay, matagal ko nang ginawa eh. Eh di gawin mo na ngayon para pareho na tayong mamatay. Huminto lang sa pag-uusap ang dalawang tukakimaling nang maramdaman nilang kumikislot-kislot si Sinserio kahit mahilo-hilo. Ang huling naaninag na lang niya ay ang mga mabalahibong paa at matatalim na kuko ng mga aswang. Pagkatapos noon ay nawalan na siya ng malay tao. Kinabukasan ay biglang napabangon ang batang lalaki na parang gulat na gulat. Nang mapagtanto niya na nasa kwarto na ulit siya, ay napuno ng pagtataka ang kanyang isip. Anong nangyari? Paano ako napunta rito? Hindi na niya naituloy ang mga sinasabi sapagkat bagyang sumakit ang kanyang noo. Doon niya tuloy naalala ang nangyari kagabi. Pero napuno pa rin siya ng pagtataka at pagkalito sapagkat sa pagkakatanda niya ay naabutan siya ng mga tukakimaling. Si Kuya Carino at Ate Brutalia, mga aswang sila. Daan-daan siyang bumangon at marahang naglakad palabas ng kwarto habang nakahawak ang isang kamay sa noo. Nang dumako ang tingin niya sa kusina ay naabutan niya roon si Kuya Raylan na nagluluto ng para sa almusal nila. Naroon na rin sina Carino at Brutalia na umiinom ng mainit na kape. Nakaramdam na naman siya ng kilabot ng magkatinginan silang tatlo, kaya umiwas kagad siya ng tingin. Hindi niya rin ipinahalata ang takot. Hindi niya lang din alam kung paano pakikitunguhan ng kambal matapos ang nangyari. Sinserio, magandang umaga sa iyo. Tara, magkape ka muna. Oo nga, habang hinihintay natin yung niluluto ng Kuya Riel mo. Sinilip kita kanina sa kwarto niyo pero ang himbing ng tulog mo. Oo nga, tulog mantika ka rin pala, Sinserio. Akala namin si Kuya Riel mo lang ang tulog mantika eh. Ikaw rin naman pala. Ha? Ano po? Uy, naantok ka pa yata eh. Magkape ka na nga muna para magising-gising yung diwa mo. Bilisan mo at magtimpla ka na dahil eksakto luto na tong almusal natin. Hindi na nakaimik pa ang nalilitong si Sinserio. Wala kasi talaga siyang maintindihan sa paligid dahil ang takbo ng isip niya ay nasa kaninang madaling araw. Kaya habang nagtitimpla ng kape, ay panayang sulyap niya ng pasimple sa kambal. Hindi na tuloy siya sigurado kung totoo nga ba o panaginip lang ang nangyari nung madaling araw. Daladala niya ang isipin na ito habang nag-aalmusal, kaya tuloy siya ang pinakahuling natapos. Tol, bilisan mo na dyan ha. Naihanda ko na yung mga gamit na dadali natin kay Lola at Tatay. Ha? Ano po yun? Kulang ka ba sa tulog o ano? Kanina ka pa lutang dyan, Sinserio ah. Kabata-bata mo pa, masyado ka ng stress sa buhay. Masama ba pakiramdam mo? Ano, maiwan ka na lang dito? Kami na lang ang maghatid ng mga gamit nila Lola at Tatay. Dito na lang po muna ako sa bahay, Kuya. O sige, kami na lang ni Carino at Brutalia ang alis. Huwag ka nang lumabas-labas ha. Magpahinga ka at matulog ka na lang ulit kung inaantok ka pa. Sige, Kuya. Sige na lang ng sige ang batang lalaki pero ang totoo ay hindi na niya inuunawa ang sinasabi ng nakatatandang kapatid. Patuloy pa rin kasi ang pagtakbo sa utak niya ng mga nangyari kaninang madaling araw. Kung paano siya habulin ni Carino at Brutalia na nasa anyong tukakimaling. Naglalaro talaga ang nakakatakot na itsura ng dalawa sa kanyang isip, kaya hindi niya matingnan ang mga yon. Sa tuwing nagtatama ang mga mata nila ni Carino at Brutalia, ay umiiwas kagad siya ng tingin. Hindi niya naman masiguro kung totoo nga ba o hindi ang nangyari, dahil parang normal naman kasi ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, pagkaalis ng kuya niya kasama ang kambal, ay nagtungo kagad siya sa silid at nagpahinga. Mabilis na lumipas ang oras. Manananghalian na nang bumangon siya para magbanyo. Hindi na masyadong nag-alala ang batang lalaki dahil may kakainin naman siyang pananghalian. Nagdire-diretso siya sa banyo at umihi. Nang magbubuhos na ng tubig ay sa kanya napansin ang mga gasgas sa iba't ibang parte ng katawan niya. Ha? Ano to? Bakit may mga gasgas ako? Nanlaki ang mga mata niya nang maalala ang pagdausos niya kaninang madaling araw.
Ang nakakapagtaka lang ay bakit hindi niya naramdaman ang kirot ng mga gasgas na yon. Ibig sabihin, yung nangyari na yun, totoo talaga? Oo, totoo yun, sincero. Sabi ko na nga ba madidiscover mo yung totoo patungkol sa pagiging tukakimaling namin ni Brutalia. Anong ginagawa mo dito? Di ba nasa ospital ka kasama nila Kuya Real? Isa akong aswang at mabilis lang para sa isang katulad ko ang magpunta sa kahit saang lugar dito sa probinsya. Sinadya talaga kitang balikan dito dahil para malinlang ko si Brutalia. Ayaw niya kasing patayin kita Pero takam na talaga ako. Kaya hindi ako papayag na hindi ka matikman. Anong ibig mong sabihin, Kuya Carino? Ano ba? Hindi habang buhay ka at sumisigaw-sigaw ay bibiyakin ko ang tiyan mo at kukunin ang mga laman lobo sa kakakainin. Hihigop din ako ng sariwang dugo na parang sabaw hanggang sa mabusog ako. Nagbibiro ko lang po, di ba, Kuya? Mukha bang nagbibiro mukha ko? Pagpasensya mo na dahil kailangan ko talagang biyakin ng tiyan mo habang buhay ka. At nararamdaman mo ang sakit. Mas masarap kasi yung lasa ng taong takot na takot sa kamatayan niya Pero sisiguraduhin ko naman na hindi ka masyadong mahirapan. Dadaan-daanin ko lang naman ang gagawin ko para mas maramdaman mo ang sakit. Para mas sumigaw ka ng sumigaw hanggang sa mapaos ka na at lumuwit ang dila mo. Kitang-kita ang takot sa mga mata ni Sinserio habang pinakikinggan ang mga sinasabi ni Carino. Hanggang sa napatakbo na nga siya sa pinakasulok ng banyo. Sa pintuan naman ay mas lalo lang nanindak ang matabang lalaki na unti-unti nang nag-aanyong tukakimaling. Mas lalong nagimbal si Sinserio nang makita niya ang totoong anyo ng aswang. Doon na rin nga niya nasiguro na hindi lang panaginip ang nangyari kaninang madaling araw. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Totoong aswang ako. Kami ang tinatawag na tukakimaling. Ang kambal tukong aswang na kung tawagin. Dahil sa tindi ng nararamdamang takot ay tila nagabol hininga si Sinserio. Mas lalo lang siyang nagsumiksik sa gilid ng inodoro kahit wala na talaga siyang sisiksikan. Hindi na kasi niya alam ang gagawin dahil na corner na talaga siya. Napayak na lang tuloy siya habang napapaihi sa sariling salwal. At nang makita ito ng aswang ay humalakak yun ng parang demonyo. Sige lang, matakot ka pa ng matakot. Langap na langap ko na ang matinding takot sa sistema mo, Sinserio. Umahalo na to sa hangin kaya mas lalo ako natatakam Nakikita mo naman kung paano ako maglaway ngayon, di ba? Grabe, sarap. Kuya Carino, parang awa mo na po. Huwag mo akong patayin. Maawa ka po sa akin. Huwag kang mag-alala dahil bibilisan ko lang naman ang gagawin ko Gustuin ko man din na pahirapan ka pa dahil mas sumasarap ang karne ng taong takot na takot. Pero kailangan ko rin magmadali. Hindi kasi kami pwedeng maghiwalay ng matagal ni Brutalia Manghihina kami at mamamatay. Kaya naman, promise, bibilisan ko lang ang pagkain ko sa iyo. Parang awa mo na po. Huwag mo po akong patayin. Bata pa po ako, Kuya Carino. Huwag po, please. Sige lang, matakot ka lang na matakot. Punuin mo ng takot ang buong bahay na to. Dahil sa mga susunod na araw ay ang Kuya Real mo naman ang isusunod ko. Tapos ang tatay honesto mo. Tapos si lola mo naman. Ayaw ko lang nung lasa ng dugo niya Masyado siyang matapang kaya ang pangit ng lasa pag sinisip-sip ko yung dugo niya. Mabuti na lang at tinulak ko na lang siya sa tulay kaysa kinain Magpasalamat na rin kayo sa amin kahit papano. Kuya, huwag po. Parang awa mo na po. Ayaw ko pa pong mamatay. Ay naku, paulit-ulit ka. Nakakarindi ka na, Sinserio. Uunahin ko na nga lang muna yung dila mo. Nagsimula ng humakbang papasok sa loob ng banyo ang tukakimaling. Mas lalo namang nagsumiksik si Sinserio habang takot na takot at di alam ang gagawin. Napapikit na lang siya at napadasal sa isip na iligtas siya ng Diyos. Nang dadakmay na ang ulo ng kaawa-awang batang lalaki, ay biglang merong humata kay Carino mula sa likuran at tila binalibag siya papunta sa kusina. Napadilat si Sinserio nang marinig niya ang gamit sa kusina na tila nabasag at nahulog sa sahig. Pagtingin niya sa pintuan ng banyo ay nawala si Carino
Dahil doon ay dali-dali siyang sumilip sa pintuan at ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Brutalia na galit na galit. Hindi pa nag-aanyong tukakimaling ang babae pero ang mga mata nito ay namumula na ng husto. Naaninag din ang mga maitim na ugat sa noo, leeg at braso. Pati ang mahaba at matatalim na kuko niya ay nakalitaw na rin. Tila may nagbabadyang laban sa pagitan ng kambal na aswang. Ano ginagawa mo rito? Bakit mo ako pinigilan sa gusto kong gawin, ha? Sira ulo ka talaga no? Tibang sinabi ko sa'yo na wala ka nang gagalawin sa pamilyang to? Nananahimik sila, Carino. Nananahimik din naman tayo sa pamilya, ha? Pero masyadong pabibo yung tatay ng mga yan at kinupkup tayo. Di natin kasalanan kung sila mismo ang nagpatuloy sa bahay nila sa mga katulad nating aswang. Kaya bakit ka nagagalit yan? Gusto mo rin naman to, di ba? Oo, gusto ko! Gusto ko rin makaranas na magkaroon ng pamilyang magmamahal sa akin! Sa atin, Carino! Ikaw pala yung siraulo eh. Sa tingin mo, kapag nalaman nilang mga aswang tayo, sa tingin mo ba kukup-kupin pa rin nila tayo? Walang magmamahal sa katulad natin, Brutalia. Magising ka sa katotohanan dahil nga sarili natin mga magulang eh. Gusto tayong patayin ng mga sanggol pa lang tayo. Kung di tayo nabuhay at naging tukakimaling, hindi tayo abot sa ganitong edad. Hindi ka ba napapagod sa ganitong buhay, Carino? Magiging kasiyahan mo na lang ba ang pagpatay sa mga inosenteng tao, ha? Huwag kang hipokrita, Brutalia. Alam mong ito lang ang paraan para mabuhay tayo. Kaya tumabi ka na dyan. Huwag mo na akong pigilang patayin niya si Sinserio na yan. Pero sa halip na sumagot, ay unti-unti nangang nag-anyong tukakimaling si Brutalia. Nang makumpleto na ang anyong aswang ng babae, ay umangil-angil na ito na parang isang mabangis na hayop. Ikaw talaga nasisiraan sa ating dalawa eh. Pagtatanggol mo pa yung taong nakakalam ng sikreto natin? At lalabanan mo ako para lang dyan? Pamilya natin sila! Sila lang ang tumuring ng ganun sa atin, kaya hindi ako papayag na meron ka pang saktan. Wala na akong magagawa kundi labanan ka at patayin! Huwag kang magpatawa! Dahil alam mo pag napatay mo ako, maapektuhan ka rin! Ah! Tumalsik si Carino sa lababo matapos siyang bundulin kaagad ng galit na babaeng aswang. Dahil doon ay hindi na rin nakapagtimpi ang lalaking aswang. Matapos sumungol at naglabas ng galit ay ito naman ang sumalakay. Dinamba nila ang isa't isa hanggang sa magpagulong-gulong sa lamesa. Sa bigat nila ay nasira ang tinutuntungan nilang lamesa. Si Sinserio naman ay sinamantala ang pagkakataon dahil tumakbo kagad siya palabas ng kusina. Pero nakita siya ni Carino kaya mabilis nitong sinipa ang babaeng aswang at saka lumundag na mataas. Paglingon nga ng batang lalaki ay nakita niya sa likuran na dadamba na siya ni Carino. Kitang-kita sa mukha ng lalaking aswang ang matinding pagnanasa na mapatay siya. Mabuti na lang ay nahawakan ni Brutalia sa paa ang kakambal at saka ito muling binalibag papuntang banyo. Tumakbo ka na, Sinserio! Bilisan mo at humingi ka ng tulong kahit kanino! Huwag kang babalik dito hanggang wala kang dalang tulong! Paano ka po, ate? Huwag mo akong alalahanin! Bilis na bago pa makabangon yung kapatid kong baliw! Ako pa talaga ang tinawag mong baliw ha? Papatahimikin kita at simula ngayon, ikaw na ang susunod sa mga gusto ko. Hindi pwedeng ikaw ang manaig sa ating dalawa dahil mahina ka. Huwag kang umasang mapapabagsak mo ako! Muling lumundag si Brutalia at kinapitan sa katawan ang kambal na tukakimaling. Nagpambuno sila at muling nagpagulong-gulong sa sahig. Hindi naman kagad nakaalis si Sinserio dahil sa sobrang takot ay para nang namanhid ang kanyang katawan. Umalis ka na, sabi, Sinserio! Kapag nanatili ka pa rito, hindi na ako sigurado kung maliligtas pa kita pati si Tatay Onesto, Rial at Lola Henwina. Bilisan mo na! Alis na! Dahil sa malakas na sigaw na iyon, ay natauhan na nga ang batang lalaki. Dali-dali siyang lumabas ng bahay pero nagulat siya nang mula sa bintana ay tumalsik si Brutalia at gumulong sa sahig. Natulala na naman si Sinserio at naramdaman na niya ang pangangatog ng mga tuhod. Dahan-dahan namang tumayo si Brutalia at nang sasakmalin na ang batang lalaki sa kalikuran ay tinulak niya yon. Tumalsik sa isang gilid si Sinserio at napapikit. Pagdilat ng mga mata niya, ay nakita niyang nakabaon na ang mga kuko ni Carino sa leeg ng kakambal. Kapag hindi ka ba tumalima, papatay na talaga kita!
Gawin mo, dahil hindi naman ako natatakot na mamatay eh. Ikaw lang naman ang takot sa ating dalawa. Gawin mo na, kung talagang matapang ka! Wisit ka talagang babae ka. Pinahihirapan mo talaga ako sa katigasan ng ulo mo ha. Gusto ko lang naman mabuhay eh. Ano bang mali sa kagustuhan kong yun ha, Brutalia? Kasalanan ko ba kung nabuhay ako na kailangan kumain ng sariwang karne ng dugo ng tao? Sa tingin mo gusto ko rin to ha? Wala tayong mapagpipilian dahil ito na tayo simula noon. Mga aswang tayo. Mga tukakimaling. Matagal na tayong merong pagpipilian, Carino. Pero ayaw mo nun dahil ayaw mo ng katahimikan. Gusto mong maghiganti. At binabaling mo ang paghiganting yun sa mga inosenteng tao! Tumigil ka na! Papatay ko na si Sinserio sa ayon sa gusto mo! Tinanggal niya ang pagkakatusok sa leeg at bumaling sa batang lalaki na natutulala pa rin. Mabilis siyang tumakbo at pagkalaon ay nilundagan ito para patayin at kainin. Pero bago pa mangyari yon, ay kumilos na kaagad si Brutalia kahit nahihirapan. Ibinuhos niya ang buong lakas at sinuntok sa likuran ng kakambal. Tumagos ang kamao niya sa dibdib nito. Nagulat din si Carino dahil hindi niya akalain na gagawin yun ng kakambal niya. Bakit mo ito ginawa? Nababaliw ka na! Mamamatay ka rin! Sinserio, alis na. Pakiusap. Dali-dali nga tumakbo si Sinserio habang walang tigil ang pag-iyak dahil sa takot. Sumigaw siya ng sumigaw sa kalye hanggang sa madinig siya ng mga kapitbahay nila. Pagkakita ng mga opisyal ng baryo na nagtitipon sa kapilya, ay nilapitan siya ng mga yon. Isinalaysay nga niya ang lahat, kaya rumispondi kagad ang mga kinauukulan. Pagdating nila sa bahay ay wala na sina Carino at Brutalia. Pero ang mga damit nila ay naiwan sa pwesto nila kanina. May bakas din doon ng tila mamasamasang dugo at abo na parang katutunaw lang na kandila. Nang makita yun ni Sinserio, ay napaisip siyang bigla. Naalala niya kasi ang usapan ng kambal na tukakimaling. Maaari silang mamatay kapag matagal silang naghiwalay at kung may mamamatay na isa sa kanila. Ibig sabihin, dahil pinatay ni Ate Brutalia si Kuya Carino, namatay na sila pareho. Napayak na lang ang batang lalaki matapos yung mapagtanto. Kumalat nga kagad ang pangyayaring yon, hindi lang sa kanilang baryo, kundi pati na rin sa mga kalapit nila. Ang ilan ay hindi naniniwala at pinalalabas na nasisiraan ng bait si Sinserio na gumagawa lang ng mga kwento. Isang linggo matapos ang insidente ay nagising na nga rin si Lola Hinuenya. Siya ang nagkwento na itinulak nga siya ni Carino na pinigil naman ni Brutalia. Naalala rin ng matandang babae kung paano ipinagpilitan ng lalaking aswang na humigop ng kaunting dugo sa kanya pero hinarang ng babaeng aswang. Malungkot at nakapanghihinayang pero nagpatuloy ang buhay nilang mag-anak. Naging mapanuri na rin si Tatay Ernesto pero hindi nawala ang pagtulong niya sa mga taong nangangailangan. Ilang buwan nang nakalipas ay nagkaroon pa sila ulit ng kambal na ampon at parehong babae pero hindi na kambal na aswang. Wakas!